Hi everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's vlog, ang akin naman pong i-share sa inyo ay yung garden update natin ngayong buwan ng September. Yun. Start nga po ngayong September, tayo ay buwan-buwan na magbibigay sa inyo ng mga update dun sa mga ating plants dito sa ating garden. At lalong-lalo na dun sa mga halaman na ating na-propagate, yung ating naparami, kung ano bang nangyari na sa kanila. For example, yung ating, halimbawa yung ating burn marks, yung ating millionaire's plant, yun yung mga nakaraan natin na vlog ay bibigyan ko kayo ng update. So every month na po tayo ay magkakaroon ng garden update or nung update doon sa mga halaman na ating napropa. And bago natin itong kaliwang side ng ating bahay or na itong ating garden ay ipakita sa inyo, uunahin ko muna dito sa dito sa nasaan ba? Dyan sa side na yan. Yan yung ating uunahing ipakita sa inyo. Yan yung ating variegated na burl marks. So, bali yan guys, yung ating variegated na burl marks na napropa. Bali ay 5 pot sila dyan na nilagay natin. Yun nga, sabi ko sa inyo, ito lang ay naaagusan kasi lupa pa yung part na yan. And itong part na to, dyan siya umaagos. Kaya medyo nagkakalupa or nagpuputik yung area na yan. Hindi pa natin siya magawa ng paraan na hindi siya dito ang punta nung ating agos ng tubig pag umuulan. So, lapitan natin isa-isa itong ating variegated burl marks. So, ito na yung itsura niyan. Kung tandaan nyo yung mga dati niyang itsura. Ayan. Ang gaganda. Hindi ko alam kung ito ay, hindi, ito dati pa ata to. Parang ito yung nag-unpearl. Yan yung nag-unpearl na ating variegated burl marks. And kalimitan naman nga, kapag yung mga nakatiklo pa yung dahon niya, ay pag nag-unpearl siya or kapag niripat natin and then yan, nagkakaroon ng epekto doon sa pa-unpearl pa lang na dahon. Yun yung kalimitang, kumbaga nagiging acclimatation niya or pag-a-adjust niya na ginagawa, naapektuhan itong ating bagong unpearl or yung pa-unpearl pa lang, or pwede din yung old leaf niya ay basta na lang na ninilaw. So far naman, yan lang yung naging problema niyan. So, yan. Magaganda pa rin yung dahon niya. And ito yung next na pot. Ito, sadyang 3 lang to na dahon. And ito nga yung pure na full moon. Full moon ang kulay. Pasensya na kayo guys, malapit tayo dito sa ating doggy. Kaya medyo maingay yung ating doggy dito sa gilid. Pag ito kasi ay nakakakita ng tao yan. Pag nakakakita siya ng tao ay nag-iingay siya dyan. Ayan. At saka pag dinadaisan siya ng mga manok, nagagalit siya. Ayan. Sadyang ito'y 3 dahon pa lang, pero 3 dahon pa din nga lang siya dyan. And pero, may mga bago naman siyang mga nag-a-unpearl or nagbabanta na mag-unpearl dyan. And look, ang ganda ng variegation niya. Kita na agad na maganda yung variegation niya. Yan o. Ayun. Mag-green na may yellow. So, ang next natin, ito yung pinakamadaming dahon. Iniharap ko lang dun sa kabila kasi ang tendency kasi niya, dito lahat sila humarap. Kasi ito nga yung may sikat ng araw. Pero, yan pa rin siya. Ayan. Yan pa rin. And then, ito yung ating isa. Ito yung may nalagas to. May nalagas, di ko na lang napakita sa inyo. Ay tinanggal na natin, pero so far yan, magaganda pa din yung iba niyang dahon dyan. May nalagas siya dyan and may mga pasulpot pa uli dyan ng mga bagong dahon. Ayan. Ngayon guys ay hapon, kaya ang ating mga manok ay tilaukan bago humapon sa kanilang mga pugad. Ayan. Ito pa yung isa natin. Yan. Ang gaganda niya. So far naman ay kahit dito ay naiinitan ng sobra, ay okay naman yung mga variegation nila dyan.
hindi pa sila yung nasusunog or hindi nasusunog yung mga dahon nila. And ito yung ating boxer na aglaw, big boxer. Ayan. Medyo kalbo lang itong area to. And ito, bali 3 puno na siya dyan. Yan. Kasi ang plants, guys, ay iniikot-ikot ko para, halimbawa, yung kabilang yun ay medyo kalbo na, iikot ko. So, yan yung ating boxer. Tatanggalin lang natin itong old na dahon niya. Ipopropa na din natin yan kasi isang puno lang natin yan dyan eh. Isang puno pa lang din yung ating boxer na yan. And natatakot tayo na bigla siyang magkaroon ng insekto or pamahayan ng insekto ay sama-sama sila dyan. So, wala tayong reserba. Kaya sa sunod natin ng vlog ay ipopropa na natin yan. And ang next naman natin ay dito sa area na to. Yan. Yan, bababa tayo para mapakita ko sa inyo yan. Yung ating mga aglaw dito sa ating terrace. Kung tandaan nyo, ito yung ating 10 karat na tinapkat. Meron dyan na nasunog ng mga dahon. Hindi nasunog. Yung nalanta na dahon, medyo madami yon. Mag-i-insert ako ng video dyan. Yan, ganun kadami ang nalanta na dahon niya or ika nga ay na-sacrifice nung siya ay ating itapkat. Pero, look naman, ito yung pinakamagandang sungay na ating nakita. Ayan, 2 siya. Isa ito at isa dito. Medyo madumi pa lang yung paso. Hindi ko pa nalilinisan kasi yan yung tinapkat natin. Ayan, isa siguro sa tingin ko ay sa ugat at ang isa naman ay dun sa stem niya. Yun guys, yung sinasabi ko sa inyo para ma-encourage nyo na magka-baby ay itapkat nyo and makaka-produce na kayo ng 2 kasi itong lower cut at itong top cut. And then, ma-encourage nga siya na sumuloy dyan. Kasi kumbaga hindi na siya naaagawan ng sustansya nitong ating pinaka-top cut. Ayan. Ang next naman natin, itong ating napropa. Ito ay ang Miss World. Miss World. And then, ito pa rin yung ating Red Emerald na sobrang lalago or sobrang lago. Ito yung dati pa rin. Hindi ko tinatanggal. Nanghihinayang kasi ako. Pero yan no. Nagbigay na uli siya ng panibagong dahon. Panibagong dahon niya yan. Kung dati, ito lang laging mapupulang ito. Tsaka ito. Yan, 2 na yung na-produce niya uli na panibagong dahon dito sa ating Red Emerald. And ito, yung ating orange na sultan. 2 pa rin puno siya dyan. Yan. Ito guys, nga pala ay na-fertilize dati natin ng may guyam. Need na natin na mag-spray uli ng Detain or ng Ditain. Namamahayan na uli siya ng guyam. Ayan, bibili tayo guys ulit ng Ditain, maguyam. Ito yung, kung tandaan nyo, itong hilera ng ating aglaw ay nilagyan natin ito ng vermicast. Yan, dire-diretso yan, vermicast. Pero, parang last week, kasi siya ay more than 2 months na, nag-apply naman tayo ng Osmocote dyan na 14-14-14, yung ating fertilizer. So, yan. Yun lang yung ginagawa ko. Ito naman yung ating lucky na look. Nakakatuwa kasi guys kapag may sumusulpot na panibagong baby. Yan, oh. May panibagong baby na naman siya dyan. Itong ating lucky. Ito ata ay sadyang varieties ng aglaw na hindi siya yung lumalaki. Hindi siya lumalaki, hindi siya lumalapat yung mga dahon, pero ang bilis niyang lumago. Siya naman ay sa pa-baby ng pa-baby ang ginagana. Ayun oh, bali 4 na ito. 4 na napuno kasama yung maliit na pinakita ko sa kanya, sa inyo. Bali hindi siya lumalapad hindi kagaya nitong ating mga emerald na to. Hindi siya lumalapad yung dahon, pero yun nga, nagbubushi naman siya o sa palagulang. Parang yun ang pansin ko guys ha, 2 klase yung ating mga aglaw. Isang lumalaki at isang nagbubushi lang or umaanak lang na umaanak. Ito yung ating red hengheng na nababagalan din ako sa kanya na umanak. Yan, medyo mabagal din pero ang ganda din guys ng variegation niya dyan. Oh. Medyo hapon na kaya parang nag-iiba na yung ating camera.
Medyo dumidilim na. Ito naman yung ating cupcake. Ayan. Na malaki na din yung baby niya dyan. Oh, look. 2 dahon na yan. Dati ay sungay pa lang or sungot pa lang. Ngayon 2 dahon na. And ito pa yung ating mga napropa. Ito yung kung tandaan nyo, ito yung peach pa naman na nasa malaking paso na inilipat natin sa maliit na paso. Yan na siya ngayon. Yan na oh. Medyo okay na siya. Actually okay na siya. Buhay na buhay na. Ito ay kasabay lang nung ating red suksum. Yan. Kung tandaan nyo naman, ikutan natin. Itong ating red suksum, yun naman yung ating inilipat din, iniripat natin, inaprot natin kasi nga siya ay pinamamahayan ng molds. May fungus siya. Ayan, so far, ito yung pa yung dati niyang dahon and nag-produce na siya ng magandang dahon dyan. Although maliit nga lang siya. And hindi na ito tumuloy guys, hindi na siya tumuloy. Ayan, ito naman yung ating pink laksap. And ito yung pinagtapkata natin ng ating variegated burl marks. Ayan. Yan. Hinayaan lang natin siya dyan. So, bali, madami na tayo yung variegated na burl marks dito sa ating garden. Kasi yan talaga ay bet na bet ko. At yan o, nag-unpearl na uli siya ng panibago or nagbigay na ulit siya ng panibagong dahon. Sobrang ganda niya guys. Sobrang ganda. Naiigan ako ng laway pag dire-diretsong imek. Yan, yung ating mga napropa pa rin na aglaw. Ang aglaw, ito pa rin yung ating frozen, ang ating silver frost na aglaw nema. Yan, ito naman, ang gana nitong ganitong varieties ay sa palaki. Sa palaki siya guys. And dito, ay di ba dati, tinanggal ko dito yung ating tawag dito, yung ating prayer plant. Yan, tinanggal ko siya dyan. Dahil nga sobrang naiinitan dito, sobrang mainit dito sa part na to. At pinalta naman natin ng ating mustasa. Itong isang toy lumaki na laki-laki. Nag-thrive siya dyan. Ayan. Ito, tinesting ko lang tong isang to na dito kung siya ay mabubuhay, kung okay siya. Kasi kung tandaan nyo, may vlog tayo dati na talaga hindi nag-successful yung ating mga mustasa. Pero now, look. Yan ay mga bagong lipat ko na dyan. Bagong lipat ko. And parang mga 2 weeks ko na silang naipaglilipat dyan. Yan o. Yan. Favorite namin po ang insaladang mustasa. Kaya talagang nagtanim ako niyan. And ito yung ating rubber plant na minarkot na inilipat na nga natin sa pot. So okay na siya. Hindi na siya malungkot. Hindi na siya ganun kalungkot tingnan. Ayan. So, ayan pa rin yung ating hilera ng mga aglaw na propa. And then, andyan yung ating mga trailing plant. Yan, hilera yan ng ating pole. Hindi pa lang yung iba yan at saka yan ay hindi gumanda. Pero the rest, lalo ito, ang bilis ng naging improvement niya. Ayan. Yan. Daisa natin para makita nyo. Ayan. Ito sadya atang mabagal to eh. Ito ating Monstera ba ito? Monstera Peru. Yan, sadyang mabagal. Hindi to Monstera Peru. Ano nga ID na to guys? Paki-comment. Monstera. Hindi to Monstera eh. Nasa dulo ng dila ko. Medyo magabok lang siya. Pero, comment guys kung ano. Hindi ko maalala. So, yan, sadya atang mabagal yan na varieties. And the rest naman, yan, okay na okay. Okay na okay siya. Ito din, itong ating potos na to. Ano ang varieties to ng potos? Marble na potos. Ayun, nabinggo ka din yan. And dito naman sa area natin na to, ayan pa rin. Ito yung ating pearl marks na variegated. Yan yung mga syngonium natin na pinaglilipat dyan. Ayan pa din. Ayan, ito ang pinakagustong gusto ko din. Itong naglawit ni silver satin. Ito ata ang Monstera Peru. Ito pala yun, hindi yung una. Itong silver satin, itong ating mandula, itong ating yan. Hindi ko talaga matandaan. Parang may moon siya. May moon, blue. Basta hindi ko matandaan kung anong ID nito.
So, paki-comment na lang guys. And yan, diyan sa ilalim niya, mga syngonium, temptation na philodendron, syngonium pa din, syngonium pa din. Yan, dyan nakalagay yung ating rice hull na kaunting tira. And then, ito yung ating, yan. Ito ang ating philodendron na, ano ang ID nito? Tayo nyo guys, nakakalimutan ko. Yan, sobrang laki na din yan. And isa din ito sa favorite ko. Kahit siya ay naglaki na ng papaganyan, ay hindi ko pa rin siya tinatanggal dyan. Nag-wild na siya dyan guys. Look, nag-wild na yan dyan. Yan na yung malaking ano niya. Malaki to guys ha. Look. Isa. Dalawang mahigit na dangkal and malapad siya. Isang dangkal ko, ang lapad niyan. Malaki yan, sobrang laki nito. Look. Yan o, sobrang laki. Sobrang laki din. Yan. Yan na siya, guys. So, dito naman sa area na to, nakalagay nga yung ating nagandahan na prayer plant. Yan, dire-diretso. Kakapakita ko pa lang naman sa inyo yan guys, kaya padadaanan na lang natin. So yan, ayan pa. Diyan natin. And ito yung ating napropa or pinakita ko sa inyo last time na millionaire's snake plant. Ayan pa yung ating mga prayer plant. So andito naman yung ating isang kalalagay lang sa pot na minarkot natin. Itong ating lemon lime na rubber plant. Ayan. Ito, okay, ganda-ganda din dito, guys. Look, oh. Ang ganda niya, diba? Ang ganda niya. Hindi ko lang alam kung anong ID niyan, kung anong variegated yan. I-research natin, i-search natin kung anong ID niyan. Or kung may alam naman kayo, guys, makiki-comment. And yun nga, yung area yan, tambakan pa rin natin kasi ito yung medyo dulo na nitong ating garden. And ito sa area na to, nahawa na natin yung ibang rubber plant, and dahil nga nag-successful yung ating minarkot na dalawang varieties, minarkot din natin itong teneke. Ayan, itong ating teneke, yung ang ating minarkot. Kamamarkot lang natin, wala pang 1 week. Ayan, medyo hapay lang siya dyan. Ayun, so yan, kasi balak nga natin, tanggalin na natin yan. Yung area yan. Ito hindi natin minarkot kasi isa lang talaga siya. Natatakot ako baka hindi maging successful yung pagmamarkot. Pero iisipin ko pa, pag-aaralan ko pa kung siya'y ating ililipat sa panibagong pot or hindi ko alam kung anong gagawin. Ang ugat nito guys ay hindi pa lapat sa lupa. Hindi pa siya lapat sa lupa. Kaya pwede natin siyang ilagay sa malaking pot. Let's see, titingnan natin kung anong gagawin natin dyan. Yan, itong ating philodendron na to. Ito, yung malalago nating aglaw. Sobrang gaganda. Yan o, yung peacock. Ito yung si white leg. Ito naman yung parang green bowl. Hindi ko alam kung anong ID hanggang ngayon. Hindi ko nasa-search. Ayan. Ito pa. Yan pa, yung narrow leaf natin, aglaw. Ito, si white rain na aglaw. And yan, si alocasia, sobrang ganda. Si alocasia amazonica. Yan, ang ganda niya. Gusto talaga ng mga ano nga to? Alocasia ang nagkaka-memory gap. Binibilisan ko na kasi guys dahil hapon na tapos mag-iilang % na din yung ating battery. Si alocasia amazonica, look. Gustong-gusto namang alocasia talaga ang tag-ulan. Ang ganda. Ayan, ang ganda. Ganda. Ako'y ganda-ganda talaga. Alam niyo ba na pag wala akong magawa, nakatingin lang ako guys dyan sa mga plants na yan. Yung kumbaga kahit katitingin ko lang ulit, mamaya babalikan ko ulit, may improvement na ba? Ganun ang ginagawa natin. Yan ang ganda. Ang ganda niya. Ang ganda niya dyan. And ito din nga yung ating pinropagate na gloriosum kahapon lang. Yan, medyo malungkot pa siya dyan pero buhay naman yan guys, buhay. So ito hindi ko napapakita kasi hindi siya ganun pa kaganda. Ito yung ating binubuhay na philodendrons Prince of Orange. Itong ating mga sili naman ay so far ay nagbunga na rin at namula na rin ang kanyang mga bunga.
Ayan. And itong ating mga luya, talagang sobrang lalago. At tiningnan ko nung isang araw, meron na siyang mga laman. Yung parang baby pa lang na laman, na pero pwede na siyang gamitin. Yung mura. Na, ano ba yon? Yung dito kasi sa amin pag mura, yung isinasama sa kalamansi, pipigaan lang ng kalamansi at saka asin. Tapos sasawsawan mo ng talong or okra, ay ayos na yan. Ang lalago na ng ating luya. And ito nga, yung pinakita ko sa inyong gloriosum. Di muna natin siya iibuin dyan. Yung ating gloriosum, luya pa din. Itong ating golden melaloniae na philodendron. Ayan, sobrang laki na din ng dahon yan guys ha. Sobrang laki na din, sobrang haba. Sobrang haba. Ito nga pala yung ating red Congo. Ayan. Kung dati, tandaan nyo, ito'y sunog na sunog ang ating red Congo na yan. Dahil nga wala tayong net. At talaga naman tik-tik ang init. Ngayon na ang ganda na niya. Look. Ang ganda na niya. Ayan. And ito yung ating puno ng mulberry. Tingnan nyo kung gaano siya kataas. Medyo magubat kasi sa area na yan. Hindi na yun sa aming area. Ayan. Ang taas na yan. Ang taas. Ayun pa. Mulberry siya guys, hanggang tuktok. Siya ay siguro yung mga nasa 8 feet na. 8 feet na yan, no? Yan, yung ating mulberry. Ipopropa din natin yan. Ipopropa din natin. Ito, ako'y gandang-ganda din dito guys. Look, sahod yaman. This is sahod yaman. Ito daw yung sahod yaman noong unang panahon. Ayan, no, ang ganda niya. Tinirim ko siya, kaya siya ay parang bushing tingnan ganyan. Yan o, pinagkatan natin. Tinirim ko siya guys, yan o. May mga pinagkatan. Para siya ay maging siksik. At buong buo, bilog na bilog tingnan. And dito pa, yan. Itong ating mga philodendron na yan. Ayan pa, hindi ko pa rin naiibu yung area na yan. Ito, hindi ko alam, Papua ba yan? Varieties ba yan ng Papua? Yung kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Hindi ko alam ang ID niyan, pero ang cute niya yan, oh. Ang cute niyan. Para siyang bonsai look. Yan, oh. Hindi ko din alam ang ID. Basta nagandahan ako sa halaman, ay bumibili ako. Binibili ko or humihingi tayo. Pag may nagbibigay, yan. Hindi ko alam ang ID. Ito, talaga aminado ko dito. Hindi ko pa siya naaayos. Ayan o, yung ating aglaw na hindi ko alam ang ID. Ang ganda. Ayan. Ito, naripat ko to, pero minukbang naman. Kailangan na talaga natin magditing. Magdiditing na ulit tayo. And yan pa. Ito mga pinoropa ko din na ordinary lang na varieties ng aglaw. Di natin nilagay. And nga pala, dito sa makaliban ng ating bakod, inilagay natin yung ating okra na namumunga na. Ayan o. Ilang puno to. Nautay na siyang mamunga. Nautay na siya. Hindi ko lang kung makikita nyo. Nautay na siyang mamunga o. Bumubulaklak na siya and namumunga. Ayan. Kasi favorite din namin ang okra. Basta lang namin sinasapaw. Ay, nagtanim tayo dyan. Ayun o. Ayan. Bali ay, ilang puno to? 5. Itong dalawa'y napahuli, maliit pa siya. Pero, okay naman. And parang may sumusulpot na din siya na bunga, na bulaklak. Ayan, oh. Makukuha na natin yung isang tupag na bukas. Ayan. So, yan. Yan nga pala, dito sa area naman natin na to. Ito, yan. Dito sa area na yan. Yun, ang ating Hoya na princess, pink princess na Hoya. Ayan, sa poste natin to. Itong ating photos na to, enjoy photos, na ang lagu-lagu niya. Kasi ito'y naglaylay na. Ngayon, ang ginawa ko, kinat ko siya and then itinusok ko ng itinusok dyan para hindi naman kalbo yung ibabaw niya. So yan, naglaylay na siya dyan. And ito yung ating Forever Rich. Ito pa din yung mga sili natin na pasite or yung maliliit lang na sili. Hinayaan ko dyang mabuhay kasi nakukuhanan natin to ng talbos, yung dahon na sinasama sa tinola. Yan, tinatalbosan natin yan.
And yun nga, nakukunan din natin ng pangpahanghang. And yan, nandyan ang ating red suksum jaipong na medyo magabok na. And ito yung ating pink valentine. Ito yung ating baby rubber plant na pinoropa natin dati dyan. Peperomia yan guys. Peperomia yung lemon lime na baby rubber plant or Peperomia obtusifolia. Yun yung ID niyan. And ito yung napropa natin na millionaires. Nasa dulo ng dila ko. Millionaires. And yun, ito pa yung isa pa pala. Yan. Yan napakita ko na kanina, hindi ko lang na-mention. Yan. Yung inilagay natin sa clay pot. So yun guys, yung ating update dito sa ating garden. Ngayong September ay medyo okay naman. Okay, so far ay okay yung ating garden. And ika nga ay kahit paano ay na-maintain naman natin or naaayos natin. Napaparami na natin sila. Hindi kagaya dati, kung tandaan nyo talaga dati, tumigil ako sa pag-garden. Hinahayaan ko lang sila dyan. May mga namatay na hindi ko na talaga inagapan. Kasi guys, ang pag-garden, continuous yun eh. Hindi pwedeng pag naitanim niyo dyan, ay hahayaan nyo na lang. Kasi may life cycle din guys yung ating mga halaman. Pag hindi natin sila na propa, ay iedad sila, tas mamamatay na lang. Kasi may cycle yan guys, may cycle. And hindi lahat ng plants ay iisa ang lifespan nila. May plants na mahaba ang buhay. May plants, kagaya ng mga San Francisco, mahaba yung buhay nila. Ano pa ba yung mahahaba ang buhay? Yung mga sa una nating mga plants, yun mahahaba ang buhay nun. Yung mga papwa, mahahaba ang buhay nun guys. Pero may mga plants na maiksi lang ang kanilang lifespan. So, kailangan nyo talaga siya na ipropa. Dami ko rin ditong plants na kumbaga namatay. Talagang namatay sila. Kasi nung time na yun, ang ginagawa ko lang, pag nakikita ko lang guys na sila ay talagang kailangan ng diligan yun, doon lang ako nagdidilig. Pero ngayon, kung mapapansin nyo naman, ay mabeberde na ulit, masisigla na ulit yung ating mga plants dito sa ating garden. And pagpapatuloy lang po natin ang pag-aalaga kasi talaga yung saya na nabibigay sa akin ng pag-garden ay hindi kayang bayaran. Sabi ng iba, ang over ko daw mag-alaga ng halaman. Kumbaga ay talagang nauubos na yung oras ko sa paghahalaman. Pero yun nga guys, mas gusto ko pa ang maghalaman kaysa mag-a-attend ng kung ano-anong party-party, kaysa mamasyal sa mga mall. Mas gusto ko pa ang nasa garden ko at naghahalaman. So yun muna sa ngayon, napahaba na ulit ang kwento natin. Baka may mag-comment na naman na storytelling daw. Kasama yun guys, kasama yung storytelling. Syempre, kailangan nyo ding alamin ang aking mga nasa sa loob, ang aking saloobin. Kumbaga dagdag yon, hindi ako pwedeng halaman lang talaga ng halaman ang i-share sa inyo. Ano po? So kasama yon, kasama yung ating konting kwentuhan. So ngayon po ay tatapusin ko muna po ulit ang ating vlog. Hanggang dito po muli. At muli po, maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin dito sa aking video na to. And muli po, bye-bye po. Ingat-ingat. Bye-bye. Ingat po. God bless everyone. See you po sa next po nating vlog.